Mga brothers and sisters, dumako po tayo sa text message. Isang text message ang medyo nakaka-bother sa amin. Isang babae ang nag-text at medyo may problema siya. Tungkol sa topic namin last Thursday, tungkol sa pag-aasawa na ikalawa, ikatlo, ikaapat. So ngayon, napagkasunduan ng Women in Islam na mag-research more about pag-aasawa. Kaya kayo po mga mga sisters na nakikinig ngayon na namumroblema tungkol sa pag-aasawa ng ikalawa, ikatlo, ikaapat, makinig po kayong lahat. Because ito pong text message na ito, nababasahin ko mamaya-maya ng konti, yung topic po ni Sister Rashida ngayong gabi ay masasagot po ang inyo pong katanungan sa pag-aasawa. So mga sister, ito po yung problema. Dear sister, last Thursday, meron kayong topic about pag-aasawa. So nagkaroon ako ng konting problema tungkol dito. Balik Islam po ako at medyo parang hindi ko po yata kakayanin. Pag nangyari po na magpapakasal ang asawa ko sa iba, so ang sabi ninyo po, patitibayin nga na isang tulad ko may asawa ang aking pagiging Islam. Tinatanggap ko po ito. Pero, ang tanong ko po, sister, bakit kaya ang lalaki nagmamahal pa kahit may mahal ng iba? Pasensya na po sa tanong ko. Sana po, mabigyan niyo po sana ako ng kasagutan ito sa problema ko pong ito. Sana po, sister, maunawaan ko, lalo na sa isang katulad ko na balik Islam, ang tungkol po sa pag-aasawa. Inshallah po, meron po sanang maituro kayo sa akin sa mga susunod niyo pong topic. Alaikum wassalam, maraming pong salamat. At every Thursday po, natutuwa po akong makinig sa inyo. Sana po, mabigyan niyo po ng kalutasan sa problema. Sister Rashida, topic niyo po yata ngayon yung yes, ano po, okay po. So, sagutin niyo po yung text message. Assalamualaikum, sister. Yung aming tagapakinig nagpadala ng kanyang text message. And thank you rin, Sister Fatima, sa iyong pagbasa. Inihatid po namin sa inyo noon nakagdaang Webes ang tungkol sa justice na tinatawag, justice in the family. Yung tungkol sa kaso ng favoritism among the children. At yun ang hindi tamang gawain ng mga magulang dahil kapag meron tayong anak ng sabi pinapaboran, ito kung minsan na naging sanhi ng lihim na samaan ng loob ng magkakapatid sa pamilya. Yung favored child ay makakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang mga kapatid at yung hindi naman paborito ay syempre magngingit-ngit ang kalooban at feeling niya ay medyo napapabayaan siya o hindi siya pansin. At dadalhin niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Kaya hindi matatapos ang misunderstanding among the children. At sino kaya ang nagpasimula ng gulo, ng misunderstanding? Tayo po na mga magulang. Binasa ko rin sa inyo noon ang mula sa hadith ng mga pangyayari noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naganap na unfair treatment sa pamilya. Dahil lamang sa mayroong paboritong anak at nalaman din natin na mismong sa banal na propeta ay pinag-utos niya na hindi tama ang ganong sistema. Ang pangaral niya, kailangang magkaroon ang bawat pamilya ng tinatawag na fair treatment ang mga magulang sa kanilang mga anak. Unfairness or favoritism while dealing with the children leads to hatred and enmity among the kids. Then, it will also lead to disobedience to the parents. Ito po isang dahilan kung bakit may tinatawag na family breakdown. Yung tinatawag na bad blood sa gitna ng magkakapatid hanggang sa tuluyang nawawala ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Kung mayroon tayo nakikitang may taglay na ganitong ugali, selfish, walang modo, no affection, makasarili, unfair sa iba, posibleng pakisamahan, malaki po ang posibilidad
na noong siya'y bata pa, baka siya'y unfavored son or unfavored daughter ng kanyang magulang. Or kung wala man siyang ibang mga kapatid at ganito pa rin ang ugali, there is also a possibility na dahil siya ay masyadong na-pampered o kaya sobrang na-spoiled ng parents. So nakita nyo, tayong parents, tayong mga nanay, tayong tatay, we really have the very big responsibilities towards our children in our family. Simple lang po sa palagay ko ang solusyon. Gusto natin magkaroon ng mga anak na magagalang, considerate sa damdamin ng iba, matulungin, masayahin, merong happy disposition, malakas ang loob, at higit sa lahat, may pagkilala sa nag-iisang Diyos. Alam nila na mula sa kanilang pagkabata kung gaano kahalaga ang relihiyon sa buhay ng sinumang tao. Kung siya ay pinalaki na merong pangaral sa Islam, hinubog na magulang sa mabubuting gawa at kaugalian, inshallah, ang anak na lalaki o ang anak na babae ay magiging karangalan nating mga magulang. Okay, now, dumako naman tayo sa paksang may kinalaman sa justice. Ito na po, inapadala sa amin ng text message. Justice in married couples? Still, doon pa rin tayo sa topic na family justice. Sa Islam, ang isang lalaki, kung sabihin nating padre de familia, if he still wants to get another wife, dahil meron naman daw siyang kakayahan, financially, physically, psychologically, and even spiritually, at okay naman sa kanyang misis, then, kailangan pa rin niyang paiiralin ang tinatawag na justice in the family. According to the Holy Quran in English, ay ganitong sinasabi, marry women as may be agreeable to you, 2 or 3 or 4. However, if you fear that you will not deal justly with them, then marry only one for you to avoid injustice. Maliwanag po, kung iniisip na isang lalaki ng pag-aasawa niya ng 2 o hanggang 3 o maging hanggang 4 ay magkakaroon ng injustice among his wives sa kanyang mga asawa, then makabubuti pa na mag-asawa na lamang siya ng isa upang maiwasan ang paggawa ng bagay na hindi makatarungan o un-Islamic. Dugtong pa na mababasa natin sa banal na Quran, if a man, however, is not going to comply with this or doubts his ability to do so, it is prohibited in his case to marry more than one wife. O ayan, kapag daw isang lalaki ay alam niyang hindi niya makakayanang gampanan ang tinatawag na justice, sakaling siya may balak na magdagdag ng misis, then he is prohibited. Siya ay pinagbabawalan na mag-asawa ng iba at dapat makontento na lamang siya sa iisang asawa. Ayon pa rin sa hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay from the English translation of the hadith, narito ang sinasabi, when a man has 2 wives and he is inclined to one of them, he will come on the day of judgment lame. Kapag daw may lalaki na 2 asawa at mukhang ang isa ay medyo napapabayaan niya at isa lamang kanyang paborito, daw po, sa araw ng paghukom, siya ay makikitang maglalakad na parang pilay. Sa ibang bahagi pa rin ng hadith ay ganitong pahayag, he will come on the day of judgment with one side hanging downward. Ito ay mababasa mula sa mga sinulat ni Tirmidhi, Abu Dawud, at Ibn Majah. Ayan, maliwanag ha? Na kung ang isang mister ng tahanan na may 2 asawa at unfair siya sa isa, sa araw po ng paghukom, siya ay darating na ang kabila ng kanyang katawan ay nakalaylay. Lumalaylay ang kalahati ng kanyang katawan. Paano kaya ang kalagayan ng taong